Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayuaga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Sa buong adlaw sa Lunes, Oktubre 6, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton ng mga pangulong didalan. Iloilo Province, most outstanding LGU in local health systems. Special Rescue Force ang BFP Region 6 na nagbulig sa search and retrieval operation sa Cebu, nakabalik na sa Iloilo. Humanitarian assistance nga napalabot sa mga pamilya nga naapektuhan sa habagat sa Western Visayas sa ginpabaskog sa Bagyo Mirasol, Nando, Kagupong. Naglabot na sa 67 million pesos suno sa DSWD. Juan Negros team nagpadulong sa Cebu para sa relief kag rescue operation. Pasobra 5,000 ka job seekers nagpadulong sa Mascara Job Fair 2025, 83 na hired on the spot. PhilHealth 6 kag ISUFST nagperma sa MOA para mapasiguro ang health insurance coverage sa mga empleyado. Kag full-scale emergency exercise sa Calibo Airport ginpatigayon sang Civil Aviation Authority of the Philippines. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:05 sa aga, kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas News. Iloilo Province, ginkilala nga most outstanding LGU in local health system sa DOH Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita, Ginkilala bilang most outstanding LGU province sa local health system sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development ng probinsya sa Iloilo. Ang probinsya nakabaton sang plaque kag cash award balor 600,000 pesos. Ginkilala man ang Iloilo Provincial Health Office para sa pagpatuman sang pila ka mga programa, partikular sa National Immunization Program and Cold Chain Management, National Safe Motherhood Program, RPRH, Nutrition, PhilPen, National Voluntary Blood Services Program, Access to Safe Basic Water, Rabies Prevention and Control Program, HIV Prevention and Control Program, National Tuberculosis Program,
DRRM in Health, Road Safety Program, Epidemiology and Disease Surveillance Program, Barangay Health Workers Program, and Electronic Logistic Management Information System. Ginahalad naman sa PHO ang pagkilala sa mga program partners, RHU implementers, kag stakeholders bangod sa ilang padayon nga suporta. Ginpasalig naman sa PHO ang padayon nga pag-obra agud mapataas ang kalidad sa kabuhi sa mga Ilonggo, pinaagi sa kalidad ng mga programa sa ikaayong lawas kag epektibo nga paghatag sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalik na sa Iloilo City ang 20 kakatapos ang Special Rescue Force ang Bureau of Fire Protection Region 6 nga nagbulig sa mga napektuhan nga residente kasunod sa magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Mainit na ginabi-abi sa Bureau of Fire Protection Region 6 sa pagpanguna ng the Assistant Director for Operations Fire Senior Superintendent Bartolome Biliran kay Iloilo City Fire Marshal Fire Superintendent Melanie Habawel ang team. Ngayon panginbulahan sa mga opisyal ang personnel sa ilang ginpakita nga professionalismo kay isog ka commitment sa ilang misyon. Ang SRF sa Bureau of Fire Protection Region 6 ang gin-deploy para magbulig sa search, rescue and retrieval operation sa Bugo City, Cebu. Nagbulig pa ng mga personnel sa humanitarian efforts para sa mga naapektuhan sang lino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Humanitarian assistance nga napalabot sa mga pamilya nga naapektuhan sang habagat sa Western Visayas nga ginpabaskog sang Bagyo Mirasol. Nando Kagupong naglabot sa masobra 67 million pesos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Naglabot na sa masobra 67 million pesos ang humanitarian assistance nga napalabot sa DSWD6 mga lokal nga panguluhan ug non-governmental organization sa mga pamilya sa Western Visayas nga naapektuhan sa habagat nga ginpabaskog sa naglabay nga Bagyo Mirasol, Nando kag Opo. Sa Digsodramic report sa DSWD6, yara na sa 67,928,984 pesos ang kabilugan nga assistance nga napalabot kag masobra sa 64 million pesos diri ang ginpalabot sa DSWD6. Lakip sa ginhatag sa mga apektado nga pamilya ang family food packs, non-food items kag ready-to-eat food. Sa karon may 18 pa ka pamilya o kon 63 ka individual ang nagatinira sa isa ka open evacuation center kag may 33,293 ka pamilya o kon 119,628 ka individual ang nagatinira pa sa ila kakilala o kon himata. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nag-deploy sa mobile kitchen sa earthquake disaster operation sa Cebu. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Gin-deploy sa Cebu ang mobile kitchens ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 bilang kabahin sa padayong nga disaster response operation sa mga komunidad nga apektado sa 6.9 magnitude nga inog sa Cebu sa Setyembre 30. Gimpayag ni Claudian Marquez, Head sa Disaster Response Information Management Section sa DSWD6 nga naghalin sa Iloilo City ang mobile kitchen sa Oktubre 3 kang nagabot sa Bogo City sa Oktubre 4 kang nagdiretso sa San Remeo, Cebu. Pinaagi sa mobile kitchen hatagan sang hot meals ang mga internally displaced persons o kon IDPs, lakip man sa family food packs kag non-food items. Dugang pa ni Marquez nga iga-organize man ang mga IDP bilang mobile kitchen support team para magbulig sa preparasyon kag pagluto sa pagkaon. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpadulong sa Bogo City sa Cebu ang One Negros Response Team para magbulig sa mga komunidad nga apektado sa magnitude 6.9 nga linog. Lakip sa deployment ang duha ka water tankers, duha ka mobile water filtration units, ambulansya, rescue truck, duha ka utility vehicles ug iban pa kinahanglanon nga assets para sa relief kag rescue operation. Lakip man sa mga LGU nga nagabugos ang One Negros Response Team kag nagsabat sa panawagon sang bayanihan ng mga San Carlos City, Sipalay City, Silay City, Sagay City, Cadiz City, Talisay City, Escalante City, Victorias kag Banwa sang Toboso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagabot na ang bangkay ni SN2 Palomo sa isa ka ila puluyan sa barangay Himati, Pasig City. Wala nalikawan ni Digna Palomo Iloy sang nagtaliwan nga mangin emotional
Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, pahayag ni Palomo nga dako nga kadulaan sa ila pamilya kag sa mga abyan siniyang pagtaliwan sang iya agot nga bata. Suno sa Iloy, mabuot kay may binuligon. Ini ang paglaragway ni Palomo sa iya 29 anyos nga bata. Suno kay Palomo, halin pa sang gamay ang iya bata tubtong nga nagdako na mabuot kag wala ini sang gamo. Palanggaman ini sang iya mga pakaisa kag mga abyan gani ang iya pagtaliwan. Ang ginkakibot sang tanan nga mga nakakilala sa iya. Dugang pa ni Palomo, halin pa sang una may kinaanda na gid ang iya bata nga magbulig, rason nga ginakabig niya ini nga isa ka baganihan. Antes pa nahulugan sang dako nga bato si Palomo, kag nagkulap sa sports gymnasium sa San Remigio, Cebu. Nagbulig pa siya nga makapagwa sa mga yara sa sulod sa gymnasium. Natapos ang iya kolehiyo si Palomo sa John B. Lacson Foundation Maritime University kag antes nagsulod sa Philippine Coast Guard. Nag-obra pa ini sa isa ka fast food chain kag food and drink company para makabulig sa iya pamilya. Sang nakasulod na sa PCG, na-assign si Palomo sa Cebu kag natalana kung tani nga magpauli kag magpabunyag sang iya 8 ka bulan pa lang nga bata. Isa si Palomo sa 3 ka mga Philippine Coast Guard personnel nga nagtaliwan matapos ang linog sa Cebu. Lakip sa nagtaliwan nga mga personnel amo ang Sanday Philippine Coast Guard Apprentice Seaman Huhay Mahusay kag ASN Cart Dacunes. Gindala pa sa Bugo General Hospital para sa emergency medical treatment ang 3 apang apisar sa pagpaningiwa sa mga doktor. Ginbawian sang kabuhi ang nasambit ng mga personnel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindugukan sang linibo ka mga job seekers ang Mascara Job Fair 2025 ang kinakabig pinakadako nga job fair sa Bacolod City. Sandi kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya nagdangat sa 5,208 ka mga aplikante ang nagpadulong sa job fair. Sa sininga numero 3,809 ang nangin kwalipikado sa nanuhay-tuway nga trabaho. 165 ang makabig nga near hire, kag 83 ang hired on the spot. Ang Mascara Job Fair 2025 nagatanyag sa masobra 11,000 ka mga trabaho gikan sa masobra 100 ka kumpanya sa lokal kag abroad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth 6 kag ISUFST nagpirma sa Memorandum of Agreement para mapasiguro ang health insurance coverage sang ilang mga empleyado. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagperma sa Memorandum of Agreement o MOA ang PhilHealth Regional Office 6 kag Iloilo State University of Fisheries, Science and Technology o ISOFIST para mapasiguro nga cover sang health insurance ang mga empleyado sa universidad. Ginhiwat ang permahanay sang MOA sining karon lang sa pagpanguna nanday PhilHealth 6 Head Lazaro Tabsing kag Dr. Norby Shason, presidente sang ISOFIST. Pinaagi sa MOA signing mapasiguro ang health insurance sang job order contractors kag contract of service employees sang universidad sa poblasyon Barotac Nuevo, Tiwi Barotac Nuevo, Dumangas, San Enrique, kag Dingle. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napilihan bilang General Legal Counsel sa League of Municipalities of the Philippines si Jordan Guimaras Mayor Attorney John Edward Gando. Napilihan ang alkalde sa giniwat nga eleksyon sa Liga sa Oktubre 2 sa New World Makati Hotel. Ang eleksyon nga nalakipan sa mga alkalde halin sa nagkalain-lain nga probinsya sa pungsod nga nagtipon agad magpili sa mga national officers nga mingin kabahin sa bag-o nga liderato sang LMP. Napilihan naman bilang national president sang LMP amo si Mayor Ino D. sang Isabela. Sa pagpili kay Attorney Gando bilang General Legal Counsel, mangin opisyal siya sang Executive Committee sang LMP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May mahina nga pagbuga sa abo ang Bulkan Canlaon sa naligan nga Oktubre 5 sa datos sang PBOX. Ang aktibidad nagtugas sang grayish plumes nga may nakataason nga 500 meters sa ibabaw sang crater antes nagpadulong sa nabagatnan na katungdan. Nagapabilin sa Alert Level 2 ang Bulkan Canlaon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Migrant Workers nagpaandam sa publiko batok sa scam nga nagapanukot para sa Action Fund Assistance. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Arenieta. Headlines. Nagpaandam sa publiko ang Department of Migrant Workers o DMW batok sa scam na nagapanukot sa bayan para sa maka-avail sa agarang kalinga at saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o Action Fund Financial Assistance.
Paathag sa ahensya ng Action Fund Financial Assistance ang ginahatag nga direkta nga libre. Pahayapas ang DMW nga wala sang bayad para sa pag-apply o kung pag-claim kag hindi kinahanglan nga magtambong sa anumang nga fellowship o kung aktibidad sang simbahan, faith-based organization, NGO kung OFW advocate para makabaton sa benepisyo. Panugyan sang DMW nga kung may kaduda-duda nga ginatanyag, gilayon nga i-report sa DMW OWA hotline nga 1348-24/7 o kung sa National Anti-Scam Hotline nga 1326. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang madinalagon nga ginpatigayon sang Civil Aviation Authority of the Philippines kag Calibo International Airport ang ginhiwat nga full-scale emergency exercise 2025. Ang aktibidad sandig sa requirements ng certified aerodome sa idalom sang CAAP Manual of Standards for Aerodome kag nakalinya sa ICAO standards. Sinutuyo sini nga mausisa ang kapasidad kag kahandaan sang Calibo International Airport Emergency Rescue Organization sa pagresponde sa tion sang emerhensya partikular sa aksidente sa paluparan. Suno sa CAAP, pagpakita ini sang commitment sang paluparan sa safety, preparedness kag teamwork. Agon masiguro nga may ikasarang ang airport nga pangapinan ang mga pasahero. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nahulog sa pila sa isa ka jeep sa barangay Lawi, Hordan, Guimaras kahapon sa inisyal nga impormasyon halin sa Sitio Dingle, Barangay Poblasyon, Hordan ang mga pasahero nga magapadulong kung tani ang jeep sa isa ka beach para magpaligo apang nadisgrasya ang ila ginasakyan. Yara sa pulo ka pasahero ang sakay sang jeep. Padayon pa nga ginaimbestigaran ang ginhalinan sang aksidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagtililipon sa siyudad sang Iloilo ang ginatos ka mga chefs, culinary students kag food professionals para sa 16th National Food Showdown nga may tema Balik Isla, Foraging the Philippine Countryside. Sunod sa city government, ini na ang pinakadako nga culinary event na ginhost ang siyudad sang Iloilo nga UNESCO Creative City of Gastronomy. Ginpasundayag sa painis-indis sa masobra 2 kagatos ka entries ang pagkaon, lakip na ang mga ilimnon kag panghimagas. Nagtambong sa kaiwatan sa Iloilo City Mayor Raisa Treñas, Miss Natalie Lim sang Iloilo Mais Alliance, Engineer Terence Oygungco, Chairman sang ILED, Mr. Angel De Leon, President sang IFFI, Miss Mirna Sigismundo, Chairman sa National Food Showdown, kag RD Crisanta Rodriguez sang DOT Region 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pinaulan sang reklamo ang Hordan Water District sa Manwa sang Hordan, Guimaras bangod sang wala klaro nga advisory o kon patag kung saan matubod ang tubig sa pila ka barangay nga ilan nasakupan sa reklamo sa mga konsumidor nga taga Barangay Rizal, Hordan. Kutob lang kung tani alas 5 sa hapon ang paguntat sang tubig. Kung basihan ng advisory sang Hordan Water District 5, mayara sing water interruption 1 p.m. to 5 p.m. ang scheduled water interruption sa Barangay Rizal Poblasyon kag Hoskin bangod sa ginatukod nga bago nga control valve para sa Hoskin water supply system apang tubtob subong wala pa makabalik ang tubig. Nagareklamo man ang pila ka mga residente sa Barangay San Miguel nga wala man sang tubig kapisar nga hindi sila sakop sang water interruption advisory. Makapila ka beses sa gintawgan kag ginpakigangutan sang news team ang Hordan Water District apang wala gid sang may nagasabat. Sa sining water interruption ang ipatawag ni Mayor John Edward Gando, ang Hordan Water District agad ipatag ang ilabahin sa reklamo sa mga konsumidor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ikumpirma ni Iloilo City Police Office Director Colonel Kim Ligada ang shooting incident nga nagluntad sa Haro Plaza kagabi. Suno kay Ligada, giliw nga nadakpans ang patroller ang suspect kaginkilala kay alias Kim, residente sa Barangay Kalumpang Molo, samtang ang biktima ginkilala nga si alias Earl, kag residente sang Kabatuan, Iloilo. Base sa investigasyon sa Iloilo City Police Station 9, love triangle ang rason sa pagluthang sang suspect sa biktima. Ang suspect may ka-live-in partner apang bulag na sila kag ang bag-o nga karelasyon amo ang biktima. Sa karon gindala sa ospital ang biktima matapos ang magreklamo sang pagpalamungol. Dala sang pagkatiro kag ang suspect naman ang ginkustodiya na sang kapulisan kag natala na pasakaan sang kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Board operation sa Iloilo City kag Roa City temporaryo nga suspendido sa Oktubre 6 tubtob Oktubre 10.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torrichante. Temporaryo nga suspendido halin Oktubre 6 tubtog Oktubre 10 ang trabaho kag court operation sa Hall of Justice sa Iloilo City kag Rojas City bangod sang natabo nga linog sa Cebu. Ini samtang ginahulat ang mangin resulta sang independent assessment sang structural kag electrical engineer sang Korte Suprema sa mga Hall of Justice sa apektado nga lugar. Sa piyak sini sa tion sang suspensyon, ang mga apektado nga korte dapat magpabiling nga bakante para sa mga essential judicial action on-call basis kaangay sang bail applications, release orders, petition for habeas corpus, marriage solemnization, kag iban pa. Ginahingyo man ang mga court judges nga magpatuman sang video conferencing sa mga court proceeding kaangay sang arraignment kag pre-trial para malikawan ang delay sa paghatag hustisya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dole Region 6 nag-release ng 5.5 million pesos nga livelihood assistance sa mga ginikanan sang child laborers sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nag-release ng 5.5 million pesos nga livelihood assistance ang Department of Labor and Employment o Condole Region 6 pinaagi sa Negros Occidental Field Offices sa mga ginikanan sang child laborers sa Negros Occidental. Ang assistance para sa Christian Advocates for Justice and Development in Negros Incorporated para sa proyekto nga kabuhayan sa sakahan at tindahan ng mamamayang parents of child laborers nga magsuporta sa 263 ka parent sang child laborers gikan sa Bacolod City, Victoria City, Moises Padilla kag Ibi Magalona sa Negros Occidental. Gamiton ang livelihood assistance para sa fertilizer retailing, rice trading, sari-sari store kag livestock feed supply. Ginpahayag ni Dole 6 Regional Director Atty. Sixto Rodriguez Jr. nga ang assistance inilang investment para sa palangabuhian kundi investment man ini para sa buwas damlag sa kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:24 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News ubong adlaw sang Lunes, October 6, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa mga gaupod sa aton Facebook Live, Sir Johnny Taladro, Sir Sherwin Marcuia. Sa tanan nga mga naga-follow sa aton, sini salamat gid sa inyo sini nga pag-upod kag pagpamati sa aton nga programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyong tagbalita kada aga, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.